Mahalang magpa-divorce. At gusto mo bang maghati pa kayong mag-asawa sa inyong mga ari-arian? Ang partner ang siyang laging magiging unang suspect kung sakaling may mangyari sa kanyang lover. Kaya naman kung gagawa ng krimen ng isang babae, dapat itong maging organisado, walang awa at mautak. Maaaring gumamit ng kutsilyo, lason o kaya naman ay mag-hire ng hitman. Ngunit mas mabisa kung gagamit ka ng baril. Ito ay ang mga nakakakilabot na salita na hango mismo kay Nancy Brophy, isang suspense romance novelist. Isa sa pinakakilala sa kanyang mga isinulat ay ang kung paano paslangin ang iyong mister na tila binigyan ito ng buhay nang makalipas ang 7 taon mula nang ilathala ito, walang awang pinatay ni Nancy si Daniel, ang kanyang loving husband ng higit 25 taon. Ang istoryang ito ay hindi fiction o isang nobela. Ito ay totoong pangyayari sa buhay ng mag-asawang Brophy at ang kontrobersya ng kanyang mga isinulat na libro tungkol sa pagpatay sa asawa na naging laman ng headlines sa buong mundo. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Nancy Brophy Murder Case. He's the type of guy that if you were going to go in and rob him, he would sit you down, give you his wallet, make you breakfast, and then talk you out of a life of crime. That is who Dan Brophy was. Si Nancy Crampton Brophy ay ipinanganak noong June 16, 1950 at lumaki sa Wichita Falls, Texas. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga abogado. Nang lumipat si Nancy ng tirahan sa Portland noong 1990, nag-aral ito ng culinary kung saan instructor si Daniel, ang kanyang future husband. My name is Daniel Brophy. I have been teaching since the Oregon Culinary Institute opened. Background in food spans approximately 45 years. In the last 35 years, I've had about 150 vegetable gardens. Yeah, that's the life. Isinilang si Daniel Brophy noong June 27, 1954. Siya ay isang chef at professor sa culinary school. Inilalarawan ito ng mga kakilala bilang bright, funny at humble na tao. Itinuturing si Chef Daniel na haligi ng kanilang institusyon at pinakaaktibong faculty member. Hands-on ito sa mga field trips at projects, kaya naman mahal na mahal ito ng kanyang mga estudyante. Mahilig rin itong magkawang gawa. Katuwang ang kanyang ama, nagsasagawa ang mga ito ng meals program upang maghatid ng pagkain para sa mga kapuspalad. Kinalaunan, nagsimulang mag-date sina Nancy at Daniel at hindi nagtagal ay nagpakasal at bumuo ng isang tahimik na buhay sa bukid kung saan nag-aalaga ng manok at nagtatanim ng mga gulay si Daniel. Bagamat hindi nabiyayaan ng anak, masayang namuhay ang mag-asawa at itinuturing na cheerleader ng dalawa ang bawat isa. Ayon kay Nancy, kailanman ay hindi nito kwestiyon ang commitment sa kanya ng asawa na labis ang suporta at pagmamahal sa kanya. Nagtrabaho si Nancy bilang hairstylist sa Medford, Oregon at nagbebenta rin ng insurance policy. Pero ang pinakamahal nitong gawin sa lahat ay ang pagsusulat ng mga romance novel. Si Nancy ay lumaki na mahilig magbasa at magsulat. Ang kanyang pinakaunang nailathala na trabaho ay isang pamphlet para sa University of Houston na may title na Between Your Navel and Your Knees. Bagamat hindi naging matagumpay sa larangang pinansyal mula sa kanyang pagsusulat, ipinagpatuloy pa rin ito ni Nancy dahil na rin sa suporta ng asawang si Daniel. Madalas na inilalaan nito ang kanyang umaga sa pagsusulat habang nasa higaan at dinadala ng kanyang mister ng kape mula sa Starbucks. Binubusog rin nito ang misis ng kanyang masasarap na luto mula sa mga inani sa kanyang munting garden. Ginagastusan ni Nancy ng gusto ang kanyang mga nililikhang istorya. Binibili nito ang mga bagay na parte ng kwento sa kanyang isinusulat na libro upang makita ng aktwal at mas maging makatotohanan. Minsan ay kailangan pa nitong mag-travel para puntahan ang naisip niyang lugar na gagamitin sa kanyang kwento. Hindi kailanman pinigilan si Nancy ng kanyang asawang si Daniel kahit napakalaki ng kanyang mga nagagastos para sa kanyang mga libro.
Taong 2003 nang sumali ito sa local chapter ng Romance Writers of America at nagsimulang mag-publish ng novels. Kadalasang tungkol ito sa romance pero minsan rin ay sa murder. Napakalawak ng imahinasyon ni Nancy. Hilig nitong gawa ng kwento ang mga ragged man at sexy women na na-inlove sa isa't isa at nagkaroon ng epic adventure o kaya naman ay kabaliktaran nito. Gaya ng The Wrong Husband na kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang abusadong asawa sa pamamagitan ng pagkukunwaring siya ay patay na. Isa pa sa kanyang isinulat ay ang The Wrong Cup na tungkol naman sa isang babae na araw-araw na nagpapantasya na patayin ng kanyang asawa simula nang sila ay ikasal. Isa sa mga nakilala sa likha ni Nancy ay ang linyang, "Mas madali para sa akin na hilinging mamatay ang isang tao kesa sa patayin ito. Ayokong alalahanin pa ang utak at dugo na kakalat sa aking pader. At isa pa, hindi ako magaling magkabisado ng gawa-gawang kwento." Ang lahat ng ito ay nakadokumento sa official website ni Nancy. Sa kanyang mga post, inilista nito ang 5 motibo upang i-murder ang asawa. Ang pinansyal, pagsisinungaling o pakikiapid, pagkahulog ng loob sa iba, pang-aabuso o pananakit, at pagiging professional killer. Inisa-isa rin ito ang ilang paraan upang pumatay, gaya ng paggamit ng kutsilyo, garote, pananakal, paglason, heavy equipment, o kaya ay pag-hire ng lover o hitman. Opinyon naman ito sa paggamit ng baril bilang weapon. Ito ay maingay, makalat at kakailanganin ng skill. Kapag umabot pa ng 10 segundo bago mamatay ang target, nangangahulugan lamang na hindi ka marunong umasentado o kaya naman ay nakadroga ang biktima. Mababasa rin sa website ang pahapyaw na silip sa buhay nilang mag-asawa. Ayon rito, si Nancy at ang kabiyak na si Daniel ay mayroong mga ups and downs na pinagdaraanan pero sa kabila nito ay mahal pa rin nila ang isa't isa at matatag ang kanilang pagsasama na noon ay lampas na ng 25 taon. Ngunit hindi magtatagal, magiging realidad ang mga salitang binitawan ni Nancy na hango sa kanyang mga madugong isinulat. Magwawakas ang tahimik at masayang pagsasama ng mag-asawang Brophy. What's your emergency? Hi, we are at Oregon Culinary Institute, and there is somebody collapsed in one of our kitchens. Okay, one just of our a chefs. moment. He's And one of our chefs, and he's an older man. all right, is he conscious right now? No, he is not conscious. Okay, is he breathing? No, he is not breathing. Okay. And is anyone doing CPR? Yes, yes. Okay, someone's doing CPR right now. Yep. Do they need instructions? Okay, he's bleeding out of what? Okay, he's bleeding out of his chest. Bleeding out of his chest? Okay. Yeah. Does he He just started bleeding. Okay, is someone still doing CPR? Yes. No, just keep going. The ribs are broken. Yeah. Okay, yeah. Ma'am. Okay. All right. Umaga noong June 2, 2018, nadiskubre ng mga estudyanteng nagsisidatingan papasok sa Oregon Culinary Institute ang katawan ng isang lalaki na nakahandusay sa sahig sa likod ng kusina ng gusali. Bago barilin ay nagpupuno pa ng tubig na may yelo sa sink ang biktima, ilang minuto pagkarating nito sa kakabukas pa lamang na silid. May tama ng bala ang sinasabing instructor sa eskwelahan. Agad itong kinilala na si Chef Daniel Brophy. Mabilis na nakarating ang mga pulis matapos ang tawag ng mga nakakita. Sinubukan pang i-revive si Mr. Brophy ngunit bigo ang mga ito. Pumanaw si Daniel Brophy sa edad na 63 sa tama ng 2 bala ng baril. Ipinaalam ng mga ito sa asawa ng biktima ang nangyari rito. Ilang saglit pa lamang ay dumating na ang gulat na si Mrs. Nancy Brophy. Dan is your husband, is that correct? So, I just want to let you know, we believe it's Dan that's been killed. Okay? Yeah, I kind of got that when everybody gave me the sad sack look. Yeah. All I could think about is, oh my God. Yeah, take one step at a time, okay? I know. I'm Just sorry. take it slow, and you know, there's nothing you can, just not a lot of things you can do right now. Your mind's going a million miles per hour. It You is. want to
Here's the terrible thing. Even if you find who shot him, he's not going to bring him back. And I want him back. That's the part I want. I don't care about who shot him. I just want him back. I don't want him dead. Kind of questions. Can you tell me what happened, as far as you know? He was shot. Was it AR-15? No, I don't know what he was shot with. Oh. But he was shot with a gun. Why do you say AR-15? Because school shootings are all no. AR-15s now. It's Sinimula nila itong kuhanan ng pahayag. Ayon kay Nancy, maagang gumigising ang kanyang asawa araw-araw para pumasok sa trabaho. Nang umagang yun ay bumangon ito ng bandang 4:00 para magpatuka ng manok at ilakad ang kanilang alagang aso. Nagising umano si Nancy nang marinig ang pagpanhik ng asawa sa ikalawang palapag ng kanilang bahay para mag-shower. Pagkatapos ay nag-usap pa umano ang mga ito tungkol sa tagas ng kanilang lababo. Ayon kay Nancy, sa kanyang tansya ay umalis ang mister papuntang institute ng mga bandang 7:00 ng umaga. Habang patuloy na nagkikwento, labis ang awa ng mga pulis sa naghihinagpis at hindi pa rin makapaniwalang si Nancy sa brutal na pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya inihatid nila ito at inalalayan pa uwi sa kanyang bahay. Pagkarating kina Mrs. Brophy, maya-maya pa ay ipinakita nito ang isang baril na nakatago sa kanyang closet. Sinabi nitong binili niya ito pagkatapos ng barilang naganap sa school sa Parkland, Florida. Pakiramdam umano nito ay hindi naligtas ang paligid kaya kailangan nila ng baril bilang proteksyon. Pagkaalis ng mga pulis, nagpost sa Facebook si Nancy upang ihatid ang masamang balita ng pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Inanyayahan nito ang mga mahal sa buhay na lumahok sa gaganaping candlelight vigil. Had a heart of gold and everybody here knows that. He was really a special human being. That's why we're all here. Ginanap ang vigil sa school na pinagtatrabahuhan ni Mr. Brophy bilang chef at well-respected instructor. Nilahukan nito ng daan-daang mga estudyanteng nagmamahal sa kanya. Doon ay naglabas ng saloobin ang nagdadalamhating si Nancy ukol sa sinapit ng asawa. Kinumpronta nito ang mga leader ng school at sinisisi sa nangyari kay Daniel dahil sa kakulangan ng security cameras sa loob ng building. Inalala naman si Mr. Brophy ng mga kaibigan at kakilala bilang isang matalino, interesting, thoughtful at palabirong tao. Inilarawan din ito na isang master gardener, marine biologist at isang walking encyclopedia sa lawak ng mga kaalaman nito tungkol sa mga bagay-bagay lalo na sa mga pagkain. Samantala, sa inisyal na investigasyon, lumalabas na binaril ng 2 beses nang malapitan si Daniel Brophy. Isa na tumama sa likod at isa naman sa may puso nito. 2 9mm shell casings ang kanilang natagpuan sa crime scene. Bagamat nahirapan naman ng mga investigator na alamin kung anong klase ng baril ang ginamit sa pagpatay dahil maaaring ito ay mayroong special feature kung saan hindi ito matitrace kung kanino galing. Isa sa mga tinitingnan ng mga pulis ang anggulong robbery gone wrong. Subalit ng suriin, walang nawawala sa mahalagang gamit nito. Hindi nagalaw ang wallet na may cash, pati na rin ang credit cards ni Daniel. Inaalam naman kung mayroong surveillance video sa crime scene. Pero sa kasamaang palad ay wala nito sa mismong bahagi ng school kung saan binaril si Daniel. Lumipas ang mga araw, nananatiling bukas ang kaso nito. Ilang buwang naging misteryo sa publiko ang dahilan ng pagkamatay nito. Bagamat masinsinan ng kinakalap ng investigador ang lahat ng ebidensya sa paglutas ng kaso at sinimula ng mga ito ang investigasyon eksakto sa nakasulat sa libro ni Nancy Brophy. Hango sa mga isinulat na akda nito, laging ang asawa ang pangunahing sospek kapag may nangyaring masama sa kanyang partner. Kaya naman mismong ang misis ni Daniel na si Nancy ang kanilang unang pinagtuunan ng pansin. At noon ay natuklasan nga nila ang mga lihim na pinagdaraanan ng mag-asawa. Lumalabas na noong 2014 hanggang 2018 nang mamatay si Daniel, matindi ang dinaranas na problemang pinansyal ng mga Brophy. Ito ay matapos ilang beses na mawalan ng trabaho si Daniel nang magsara, i-remodel at lumipat ng pwesto ang mga kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Habang hindi naman kalakihan ang kita ni Nancy sa kanyang pagsusulat,
Nadagdagan pa ito ng kinailangang magpa-opera ng mata ni Nancy, maglagay ng implant sa ngipin, at madalas na pagdadala ng kanilang aso sa veterinary dahil sa seizure. Bilang remedyo sa kanilang sitwasyon, nagbenta si Nancy ng life insurance sa kanyang asawa para may matanggap na komisyon mula rito. Samantalang humiram naman ito ng interest-free na loan upang pambayad na rin sa nasabing insurance. Pero hindi lang yon. Dahil sa patong-patong na bills, hindi makahabol ang mga ito sa pagbabayad sa kanilang bahay at nahuli pa ng $8,000 ang kanilang bayad sa mortgage. Kaya naman nagdesisyon ng mag-asawa na mangutang sa 401k ni Daniel ng halagang $35,000. Noon ay pinasobrahan ni Nancy ang inutang na sana ipambayad lamang sa kanilang monthly payment. Dahil napagdesisyon na ng mga ito na ibenta na lamang ang kanilang tahanan. Kaya naman ang labis na pera ay ginamit para sa pagre-renovate ng kanilang bahay gaya ng landscaping. Mula sa inutang ay nakapagbayad ng mortgage, utang sa credit card at naipaayos na nga ng mag-asawa ang bahay na ipagbibili. Sa kabila ng mga ito, sa bandang huli ay nahirapan ng dalawa na bayaran ng kanilang mismong loan. Pero ang nakakapagtaka, kahit pabaon sila sa utang, napag-alaman ng mga detective na kumuha si Nancy ng 6 na beses na higit na presyo sa normal na insurance para kay Daniel. Dahil sa problemang pinansyal, naniniwala ang mga investigador na malaki itong motibo para patayin ni Nancy ang sariling asawa. Pinagtibay ang kanilang suspetsya ng mga natuklasang kahina-hinalang ginawa ni Nancy 4 na araw lamang matapos pumanaw si Daniel. Natuklasan ng mga ito na ilang araw pagkamatay ng asawa, pilit na kinokolekta ni Nancy ang insurance policy ni Daniel na nagkakahalaga ng $1.4 million. Kinausap nito ang isang investigador at tinanong kung makapagbibigay ba ito ng sulat na magsasabing siya ay hindi suspect. Nakuhanan pa ng audio ang usapan ng dalawa. But this may give you a laugh this afternoon. I don't want to be the stupid question of the day, but I think I need to be the stupid question of the day. Okay. My insurance company said, well, just have the detective write a letter that you're no longer a suspect. And I said, man, I just don't know that he's there. And I'm not sure that he looks at that way. But if you do, I'd get you to write the letter. My sister, when I told her this as a lawyer, laughed so hard she got out of the chair. So... Why would you need that? Because they don't want to pay if it turns out that I secretly went down to the school and shot my husband because I thought, hey, going into old age without Dan after 25 years, it's really what I'm looking for, you know? Okay. Well, we never would do something like that. I really didn't think so. Yeah, I mean, that's not something that we never do something like that. That's never been done. I've never heard of that being done. I was shocked when he told me that. Nagduda ang detective sa hiling ni Nancy at tinanong kung bakit nito kailangan ng sulat. Noon ay nagsinungaling ito sa presyo nang sabihin na kailangan niya ang sulat para sa $40,000 na halaga ng insurance. And the other thing he says, well, I said, so what happens if in fact, based upon your, and this is such a stupid little policy, I can't believe they're making me jump through the hoops like this. This is only $40,000. My sister said, you know, usually when they do that, it's for millions. And I said, yeah, we weren't sure for millions. Hindi rin nagtagal, nakuha ng mga pulis ang ebidensya na naging break sa kaso. Bagamat walang CCTV sa mismong lugar ng krimen kung saan nabaril si Mr. Brophy, sa kanilang pagsisiyasat sa mga katabing gusali ng institute, nakuha ng mga ito ang private surveillance videos na unti-unting nagbigay ng linaw kung ano ang mga nangyari ilang oras bago ang pagkamatay ni Daniel. Mula sa CCTV ng isang kalapit na pizza restaurant ng institute, mayroong footage na nagpapakita ng maliit na kuha ng isang bahagi ng kalye. Masusing siniyasat ng mga investigador ang video upang tingnan kung mayroong bagay na makakatulong o magbibigay ng clue sa nangyaring krimen. Isang kahina-hinalang larawan ang nakapagpahinto sa mga ito upang i-rewind at tingnan muli ang kuha. Noong umaga sa araw ng krimen, mayroon silang nasipat na isang lumang Toyota minivan na kamukhang kamuka ng minamaneho ni Nancy. Kinalaunan ay napag-alaman na ang parehong minivan ay nagpakita rin sa iba pang footage ng mga kalapit na establishments at traffic cameras.
Ayon sa investigador, malinaw na si Nancy Brophy ang nagmamaneho ng minivan. Dumating ito sa lugar ng 6:39 AM, taliwas sa oras kung saan sinabi ni Nancy na nasa higaan pa ito ng mga panahong yon. May pagkakataon rin na makikita ang van na nakaparada malapit sa hillside kung saan kita sa anggulong yon ang Culinary Institute. At bandang 7:08 AM ay matatanaw na nasa institute na ang nasabing van 20 minutes bago ang krimen. Ito ang pinapaniwalaan nilang oras kung kailan pinatay si Mr. Brophy. Mula sa mga natuklasang ito, 3 buwan matapos ang pagkamatay ni Daniel, naaresto ang asawa nitong si Nancy. Bagamat mariin itong itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Nagsimula ang trial ni Nancy noong April 2022. Nagplead ito ng not guilty. Sa trial, matapang na humarap bilang testigo para sa kanyang sarili si Nancy. Una na nitong sinabi na wala umano itong maalala na siya ay nasa lugar na tinutukoy ng mga pulis nang umagang maganap ang krimen. At hindi nito matandaan ang mga sumunod na nangyari noon. Dahil prinoproseso pa ng kanyang utak ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi pa umano nito matanggap ang sinapit ng mister na ayon sa kanya ay isang memory hole. Did they tell you that they had video of you near the murder scene? Yes. Did you believe that was true? Not for 1 second. I thought, they're making this up. This isn't true. Bagamat sa huli ay sinabi rin nito na maaaring nagpunta nga siya sa Starbucks gaya ng palagi niyang ginagawa habang nagsusulat ng mga notes para sa kanyang pinakabagong likhang istorya. Kaya nakita ang kanyang van sa surveillance video. Gayunpaman, hindi pa rin umano nito matiyak kung ganoon niya ang nangyari. And did she show you a photograph that kind of shook you to your core? She showed me a photograph of what looked like my van and what looked like me in it and what looked like me in clothes I recognized. What do you mean was clothes you recognize? that nightshirt that we've talked about, the nubbly black one with the white lace applique. And I was obviously somewhere near the school. I can't remember if the backdrop was Bellagio's or whatever. I wasn't that involved with the backdrop, but I can tell you it looked like me. You know what they say? They say old age isn't for sissies. So what happens is I turn 65 as I'm starting to lose my eyesight. Then I'm starting to lose my hearing. I'm looking at this and thinking, oh man, I'm now losing my mind, because that's what you think. You think, how can this have happened and me not remember this? How am I sitting here in a vehicle and have absolutely no memory of how I got there? And they're saying it happened at this time and it's video stamped. It's not like it's, you know, trust us, wink, wink, nudge, nudge. It's this time. It was not that. It was this picture, and I'm sitting there thinking, I'm not even sure what I was thinking, to be perfectly honest, because even now as I think about it, my mind kind of goes blank with the horror of it, you know. Humarap rin sa trial ang mga kamag-anak at kaibigan ng mag-asawang Brophy at pinuri ang pagsasama ng dalawa. Isa sa pamangkin ni Nancy ang tumira sa kanilang bahay ng ilang taon at natuto rin magbenta ng insurance sa tulong ng kanyang tita. I personally observed her grieving, crying, sobbing, breaking down. Ayon sa pamangkin, kitang-kita nito at personal na naobserbahan kung gaano kamahal ng dalawa ang isa't isa. Naniniwala itong hindi magagawa ni Nancy na paslangin ang asawa. Saksi rin umano ito sa matinding pagdadalamhati ni Nancy nang pumanaw ang mister. Dagdag pa ng pamangkin, bago ang krimen ay ilang beses din nag-travel ang dalawa at nagpaplano pa nga ng isang summer trip sa Mount Rushmore. She started talking about Dan and she started crying. And she said this wasn't part of the plan. Dan being gone wasn't part of my plan, and what am I gonna do now? Samantala, binuo ng prosecutors ang kaso mula sa ebidensyang baril ni Nancy. Nang magsagawa noon ng investigasyon sa tahanan ng mga Brophy,
Matatanda ang voluntaryong ipinakita ni Nancy ang kanyang baril mula sa kanyang closet bilang proteksyon umano, subalit hindi nito nabanggit na mayroon din itong pagmamayaring ghost gun kit o koleksyon ng mga maliliit na pyesa para gumawa ng hindi lisensyadong baril. Natagpuan nila ito sa isang storage facility kinalaunan. Ang mga ganitong klase ng baril ay walang serial number, walang dokumento at hindi matutunto ng pinagmulan. Maaari lamang itong mabili online at buuin ng kung sino man sa kanilang tahanan. Dahilan upang magamit ito sa mga masasamang aktibidad. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang problemang kaakibat ng pribadong pagbuo ng mga ghost gun kits para sa paggawa ng krimen, kaya naman ipinaglalaban ng iba't ibang estado ang mahigpit na pagpapatupad ng mga rules and regulations para sa pagbili at pagmamayari nito. Samantala, malaki rin na naging parte ng digital investigation gaya ng internet history ni Nancy upang tuntunin ang mga ginawa nito bago at matapos paslangin si Daniel. 3 laptop na pagmamayari nito ang nadiskubre at inanalyze ng mga investigator. Isa na natagpuan sa closet, isa sa kanyang higaan at isa mula sa storage unit. Sa kasong ito, ginamit ng investigators ang keywords na handgun, gun, Glock at murder upang magsaliksik ng mga ebidensya sa 3 computers ni Nancy. 2 sa laptop nito ang hindi kinakitaan ng anumang suspicious activities, maliban sa computer na natagpuan sa kanyang closet. Sinundan ng mga ito ang browsing history ni Nancy mula November 2017 hanggang March 2018 kung saan bumili ito ng ghost gun kit, nag-research ng tungkol sa parehong baril na natuklasan ng mga pulis sa tahanan nito at higit sa lahat, ang history ng pag-order nito ng slide and barrel assembly. Nagsimula itong mag-search noong January 2018 ng mga videos ukol sa ghost guns. At bandang February 2018, naghanap na ito ng mga lokal na bilihan ng baril, partikular na sa mga shop sa Portland. Inalam rin ito kung kailan dapat irehistro ang baril sa Oregon, pati na rin ang PETSA kung kailan gaganapin ang Portland Gun Expo Show 2018. Napag-alaman rin na pinanalunan naman ni Nancy sa auction ng eBay ang Glock Slide and Barrel. Bandang March 2018, naghanap ito ng mga video kung paano linisin ang Glock 17 at paano i-load ang 9mm Slack. Malinaw na maigi nitong pinag-aralan ng mga detalyadong videos kung paano linisin at i-assemble ang isang Glock 17. At 3 buwan nga mula noon, minurder si Daniel gamit ang pinaniniwalaang Glock 17 9mm. Ang parehong baril na gaya ng pagmamayari ni Nancy. Kung tutuusin, walang nakikitang problema ang mga ito sa pagtitingin at pagnanais na bumili ni Nancy ng baril na Glock 17. Subalit ang paghahanap nito ng slide and barrel ay nagbigay ng suspetsa sa mga investigador. Ang assembly na ito na binili ni Nancy ay hindi kailanman na-recover, na ayon rito ay nawala sa kanyang closet. Kaya hindi maitugma ng mga forensic ang baril na ginamit sa pagpatay kay Daniel. Napag-alaman na umabot sa $15,000 ang ginastos nito sa biniling mga baril at iba pang parts. Naniniwala ang prosecutors na ikinabit ni Nancy ang slide at barrel sa kanyang baril bago gawin ang krimen at saka ito pinalitan muli ng orihinal upang hindi malink ng mga investigador ang kakaibang marka sa bala na kanyang pagmamayari. Mula sa isang foto ng Glock pistol ni Nancy na inilahad sa korte, makikita na hindi maayos ang pagkakalagay ng slide and barrel na lalong nagdagdag ng suspisyon laban rito. Idinipensa naman ni Nancy na binili nito ang ghost gun kit at slide and barrel para sa isang research sa kanyang bagong libro. Ang alamat ng isang babae na nasa abusadong relasyon na gustong gumanti sa kanyang lover sa pamamagitan ng unti-unting pagbili ng mga parte ng baril buwan-buwan hanggang sa mabuo ang kumpletong sandata. Pinapakita naman ng bank records na ang ibinayad sa mga parts na binili ni Nancy ay galing sa joint account nilang mag-asawa. At ayon sa kanya ay sadyang alam ni Daniel ang kanyang biniling baril. Sa katunayan, binuksan pa umano nito ang order sa harap mismo ng kanyang mister. Sa isang dramatikong eksena, inamin ni Nancy na isang beses nga ay inalis nito ang slide and barrel ng baril bilang proteksyon at hindi sa research. Subalit nang tanungin kung bakit kailangan pa niyang bumili nito gayong mayroon na siyang isa pang baril, sinabi ni Nancy na nahumaling na umano ito sa mga gun parts at kung paano makakuha ng ganito ang karakter sa kanyang libro.
Sinabi naman ng depensa na i-check muli ang mga video dahil maraming mga homeless sa paligid ng campus at ang mga ito ay potential din na suspect. Gaya ng isang lalaki na nakuhanan pang nagtago sa isang pader para kalkalin ng isang bag pagkarating ng mga pulis sa lugar sa araw ng pagpatay kay Daniel. Bagamat pinanindigan ng mga investigador na walang nawala sa gamit ni Daniel. Matapos ang 5 linggong paglilitis at 4 na taong mahabang paghihintay dahil sa delay na dulot ng COVID-19 pandemic, noong May 25, 2022, nahatulan ng jury na kinabibilangan ng 7 babae at 5 lalaki si Nancy Brophy na noon ay 68 years old ng guilty of second-degree murder para sa pagpatay sa kanyang asawa na si Daniel Brophy. Tinutukan ng mga manonood ang trial na ito na umere ng 27 days sa telebisyon. Noong June 14, 2022, nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Wala itong ipinakitang anumang emosyon habang binabasa ang hatol. Naniniwala ang prosecutors na ang pagpatay ni Nancy sa mister na si Daniel ang naiisip nitong solusyon sa kanilang financial stress. Mula sa insurance policy nito na nagkakahalaga ng $1.4 million, sariling bahay na $300,000 at iba pang mga ari-arian. Ayon sa investigators, maingat na sinundan ni Nancy ang asawa patungo sa kanyang trabaho noong June 2, 2018. Bandang 7:30 ng umaga, nang walang awang barilin ng 2 beses ni Nancy ang sariling asawang si Daniel matapos nitong patayin ng alarm ng school. Matibay na ebidensya ang nakuhang footage kung saan makikitang nasa lugar ng krimen si Nancy nang mangyari ito. As they continued watching this video, they realized that this van actually passes heading this direction, heading westbound, 2 separate times that morning. First at 7:08, and the second, 7:28. Now, detectives knew that the next instructor had arrived at about 7:35 at the Culinary Institute. And detectives knew that Dan had disabled the alarm at 7:22 and 30 seconds. So now they had a window of opportunity for someone to kill Dan. They had about a 13-minute window, and as they're watching this video, they realize that it appears that Nancy Brophy is leaving the area of the Culinary Institute and heading out of town at 7:28, right in the middle of their window. After seeing that, Detective Merrill contacted Detective Beniga, who was still out at Miss Brophy's home. Detective Merrill requested that Detective Beniga take a photograph of the minivan and text it to him. Detective Beniga took several shots of the minivan on different angles, and when Miss Brophy saw that Detective Beniga was doing that, she immediately questioned him as to why he would need photographs of her van because she wasn't at the Culinary Institute that morning. So what's the need? What Detective Merrill noticed immediately, large gouge, compared to the photograph or the still shot that he's looking at in Bellagio's video. Detective Merrill believes there's a visually consistent mark. Now Detective Merrill believed that this was in fact the minivan that Nancy Brophy was driving around that morning, and is the same minivan that he's seeing in the video. Naglabas naman ng madamdaming saloobin ang anak ni Daniel sa unang asawa na si Nathaniel Stillwater laban sa kanyang stepmom. Ayon rito, si Nancy ay isang halimaw na nagkukubli sa anino na isang mabuting nilalang. You opted to lie, steal, cheat, defraud, and ultimately kill the man that was, for some reason still unbeknownst to me, your biggest fan. You executed my father in an act of cold-blooded, premeditated murder. The man that did everything for you. Cooked your meals, washed your clothes, accepted your sedentary nature, supported your failed endeavors, and brought you into the warm embrace of our family. You are a monster, and I am ashamed that I have to admit to my children that people like you walk amongst us, undetected. You lived in the shadow of a great human being. You were, to borrow from your catalog, the wrong wife. Sa huling pahayag naman ni Deputy Attorney Sean Overstreet, sinabi nitong hindi lamang umano ito tungkol sa pera, kundi higit sa lifestyle na nais ni Nancy na hindi kayang ibigay ni Daniel. Inakala ni Nancy na ang kanyang plano na hango sa kanyang sariling libro ay magiging isang perfect murder tulad ng mga main characters sa kanyang kwento.
Mabilis na gumawa ng headlines at ingay online ang kasong ito at muling binalikan ng publiko ang mga inilathala ni Nancy ilang taon na ang nakakalipas. Hanggang sa huli ay itinatanggi ni Nancy ang inaakusa sa kanyang krimen at iginiit na wala silang mag-asawa na problema sa pagsasama. Bagamat totoong mayroon silang financial issues, hindi umano ito sapat na basihan upang paslangin si Daniel. Mas maganda umano ang magiging pamumuhay nito kapag buhay ang kanyang asawa kumpara kung mamatay ito. After you learned that your husband had been killed with a gun, how did you feel about your decision to buy a gun? Well, in the lighter moments, I thought it was karma kicking me in the ass. But in the heavier moments, I thought, we own a gun and it didn't protect us. We bought a gun to protect us and it didn't do its job. Sorry. You told the police that... Wait, I need to wait just a minute. I'm sorry. No, I'm sorry. Sa kasalukuyan ay 73 years old na si Nancy at nananatili sa Coffee Creek Correctional Facility. Magiging eligible lamang ito sa parol pagkatapos nitong mag-serve ng kanyang sintensya ng 25 years. Kung kailan halos mag-100 taong gulang na ito sa mga panahong yon. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.